Naging maayos ang pagdinig sa reklamo ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte noong Abril 14 dahil unti-unting inilabas na ang mga ebidensya laban sa reklamong isinampa at ito ang sinabi ni Representative Percival Sendanya. Ayon kay Sendanya, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu na gaya ng natatandaan ng mga tao 2 taon na ang nakalipas nang isinampa nila ang unang pagdinig sa reklamo ng impeachment laban sa Vice Presidente hanggang sa umabot ito sa puntong tanggihan ng Senado at ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Idinagdagan niya na sa paghahain ng reklamo mas mainam sana kung tinalakay ito ng detalyado at para unti-unting lalabas ang katotohanan. Ipinalawanag din ni Sendanya na batay sa pagdinig noong nakarang araw, ayos lang sana ito dahil may ilang katotohanan na ang lumabas at lahat ng pang-aabuso ng Vice Presidente ay nangangailangan na siya ay ganap na ma-impeach. Kasunod nito, itinuro rin ni Sendanya na simula nung unang reklamo ng impeachment laban sa Vice Presidente, mayroon na itong sapat na batayan at ebidensya kaya naman bumoto ang kanyang panig na ipadala ito sa Senado. Ngunit nilinaw niya na ang pagdinig sa reklamo laban kay Duterte ang tamang pamantayan para sa mga tao na nararapat lamang natanggalin ang Vice Presidente sa kanyang posisyon at diskwalipikahin sa anumang pampublikong posisyon dahil hindi na siya karapat-dapat para sa katukulan sa politika. It makes sense na dudugtong-dugtong, lalo na yung usapin ng confidential fund. Doon pa naman sa dati pang unang impeachment complaint, alam natin talaga na sapat yung ebidensya. Kaya nga tayo bumoto para ito ay i-transmit sa Senado. Nagkataon lang, nabalaho sa Senado at nabalaho sa Korte Suprema. Sa totoo lang, ito ay hindi ma-recycled cases. Ito ay mga cases, ang tawag natin, long overdue. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!